Ang sentro ng mga napapanahong balitagam. DOST Secretary Renato Yusledum Jr. binigyang halaga ang pagkakaroon ng internet connection sa malalayong lugar sa bansa. DOST at University of Immaculate Conception binuksan na sa publiko ang Marian Technology Business Incubator sa Davao City. DOST Region 1 nagkaloob ng mahigit 3 milyong piso para tulungan ang 8 setup firms sa La Union. Kauna-unang Halal Research and Innovation Center sa bansa, inilunsad ng DOST Davao at Philippine Women's College. Honey Authenticity Project mula sa DOST, PNRI, wagi sa Civil Service Pag-asa Award. Mga skolar mula sa Philippine Science High School nagtala ng makasaysayang tagumpay sa International Astronomy and Astrophysics Olympiad. Magandang agang Pilipinas! Ayon sa pag-aaral na inilabas ng Internet Society, isang non-profit organization, pang-7 ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na kinukonsiderang internet resilience. Ibig sabihin, napapanatili ng Pilipinas ang katanggap-tanggap na antas ng internet service nito sa kabila ng maraming mga pagsubok. Kaugnay nito, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kalihim ng kagawaran ng agham at teknolohiya na makipag-ugnayan sa mga satellite communication provider upang mapabuti pa ang internet connectivity ng bansa. Ang Balitagham ihahatid ni DOST TV correspondent Enrico Matue. Pagpapabuti ng internet connectivity sa bansa. Ito nga ang isa sa mga tinalakay sa naging pagpupulong sa Malacanang nitong Agosto. Sa pagpupulong, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kalihim ng Department of Science and Technology Secretary Renato Yusledum Jr. gayon din ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy na ipagpatuloy ang komunikasyon sa Pacific upang mapag-aralan ang paggamit ng satellite nito para mapabuti ang internet connectivity sa bansa. Ang Pacific ay isang broadband satellite operator na nakabase sa Singapore na nakatakdang magpadala ng ikalawang satellite project sa kalawakan. Layon ng Pacific 2 na maglaan ng abot kaya at maaasahang internet service sa publiko. Kung maaalala, taong 2021 nang itatag ng pamahalaan ang Introducing Non-Geostationary Satellite Constellations Test Deployment to Improve Internet Services Projects na naglalayong payagan ang mga bagong satellite internet operators na magsagawa ng test deployment sa mga piling remote area sa bansa. Ayon kay Secretary Solidum, mahalaga ang satellite broadband connectivity hindi lamang sa operasyon ng pamahalaan kundi pati na rin sa pagbibigay ng konektibidad sa mga lugar na hindi nasasakop ng commercial telecommunications. At ang pagkakaroon ng karagdagang satellite communication provider umano ay mag-aambag sa kalidad ng connectivity at magsisigurong tuloy-tuloy ang internet service ng bansa lalo na sa panahon ng sakuna. Oningel, siniguro ng DOST na magpapatuloy ang suporta nito upang mapabuti ang internet connectivity sa Pilipinas. At yan ang aking Balitagham sa araw na ito. Ako si Enrico Matue, delivering science for the people. One DOST for you. Pinasimula ng DOST PSURD o Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, gayon din ng University of Immaculate Conception, ang Mobilizing Advanced Research and Innovations to Advocate Nation Building o Marian Technology Business Incubator. Sa ilalim ng Marian Technology Business Incubator, makatatanggap ng mentorship at funding assistance ang mga health technology startup upang higit pang mapalago ang kanilang negosyo. Ating alamin ang iba pang kapakinabangan ng Marian Technology Business Incubator sa Balitagham ni DOST TV correspondent Diane Joy Navarro. Jel, mas palalakasin pa nga ng Department of Science and Technology ang mga health technology startups sa siyudad ng Davao. Ito'y matapos na indunsad ng DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development at ng University of Immaculate Conception ang Mobilizing Advanced Research and Innovations
to advocate nation building o Marian Technology Business Incubator. Ang Marian TBI ay magbibigay ng iba't ibang serbisyo sa estudyante, incubators, faculty at researchers upang gawing matagumpay ang kanilang mga R&D output, lalo na ang may kinalaman sa sektor ng kalusugan. Kabilang na sa mga serbisyong matatanggap ng mga ito ang mentorship, funding opportunities, networking events at access sa state-of-the-art facilities na magiging daan upang higit pa nilang mapalago ang kanilang pananaliksik at pagnegosyo. Ayon kay Dr. Enrico Parinit, Executive Director ng DOST PSURD, ang pasilidad ay isa sa mga 44 na TBI na sinusuportahan ng DOST PSURD. Dagdag pa niya, malaki umano ang magiging papel nito sa pagsusulong ng Inclusive Philippine Innovation at Entrepreneurship Roadmap or IFER, na isang plano na itinakda ng pamahalaan upang itaguyod ang innovation at entrepreneurship sa bansa. Layon ng IFER na palakasin ang kakayahan ng mga Pilipino na mag-imbento ng mga bagong konsepto, produkto, at serbisyo na magagamit ng bansa sa pag-unlad. Sa kasalukuyan, ang DOST-TBI ay sumuporta na sa 1,364 na nagsisimulang negosyo. At mula rito ay nakagawa na ito ng 5,144 na trabaho at nakapagdala na ng 248 milyong pisong halaga ng investment mula sa taong 2009. At yan ang aking balitaghang sa araw na ito. Ako si Diana Navarro, delivering science for the people. One DOST for you. Sa siyensya, negosyo mo ay tiyak nakikita. Ito ang madalas banggitin ng kalihim ng kagawaran ng agam at teknolohiya na si Dr. Renato Yuslodum Jr. Ayon kay Secretary Solidum, patuloy ang DOST sa pagsuporta sa mga micro, small, and medium enterprises at patuloy rito ang tulong na ibinibigay sa mga nagnegosyo sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Sa Region 1, 8 negosyo nakatanggap ng tulong mula sa DOST sa ilalim ng SETUP program. Makibalitaghan tayo sa report ni DOST correspondent Carla Joyce Kahala. Ipinagkaloob ng DOST Region 1 sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Office o PSTO La Union ang nasa 3,070,020 pesos na setup assistance sa iba't ibang micro, small at medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o DOST setup. Naging malaking tulong ang pagsuporta ng DOST-1 para sa mga lokal na negosyante patungo sa pag-adopt ng technological advancements upang mapalakas ang kanilang mga negosyo. Iniabot ni Provincial S&T Director of La Union, Jonathan M. Viernes, kasama ang mga tauhan ng PSTO, ang mga tseke sa mga benepisyaryo. Ipinakita ng okasyon ang pagkakaisa ng DOST at local MSMEs sa pangako ng pamahalaan na itaguyod ang economic progress sa pamamagitan ng inobasyon. Ang pagsuporta na ibinigay ng DOST setup ay naglalayong palakasin ang mga negosyo ng iba't ibang industriya mula sa agrikultura hanggang sa pagmamanupaktura sa pamamagitan ng makabagong makina at kagamitan. Ang mga tumanggap ay pinili base sa kanilang pangako na gamitin ang teknolohiya upang mapataas ang kalidad ng kanilang mga produkto at serbisyo, katulad na lang ng Dr. Alwyn Farm sa Bawang, B. Amigos Woodcrafts Manufacturing, May Woodcrafts Manufacturing, Aida Woodcrafts Manufacturing, Kalikas Food Products, 4J Padilla Gale Rice Mill, Coloma Woodworks at Ayawan Lumpia Wrapper. Ang ibinigay na suportang ito ng DOST-1 ay magiging isang mahalagang papel sa pagpapalaganap ng teknolohiya na siyang magpapalago sa ekonomiya ng probinsya. At yan ang aking balitaghang sa araw na ito. Ako si Carla Joyce Kahala ng DOST Region 1, delivering science for the people. One DOST for you. Abangan, kauna-unahang halal research and innovation center sa bansa.
inilunsad ng DOST Davao at Philippine Women's College. Pakatutukan yan at iba pang balitagham sa pagbabalik ng DOST Report. Nais mo bang mag-aral ng kursong related sa STEM? Posible yan sa DOST. Alamin ang iba't ibang scholarship programs na laan para sa mga incoming first year at third year college students. Meron ding mga programa ang DOST para sa master's at PhD students na nais mag-aral dito sa Pilipinas o abroad. Sagot ng DOST ang iyong tuition fee, monthly stipend at iba pang allowances. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang website ng DOST SEI. Apply na future DOST Scholar. Inilunsad na ang kauna-unahang Halal Research and Innovation Center sa bansa sa Davao City. Layo ng center na ito na palakasin ang pananaliksik at inobasyon sa iba't ibang halal products. Patunay ito sa mga pagnanais ng DOST at ng kolehiyo na maitulak pa ang halal ecosystem sa Pilipinas. Ang iba pang detalye ng Balitagham ihahatid ni DOST TV correspondent Giselle Siladan. Opisyal na ngang inilunsad GEL ng Kagawaran ang unang Research and Innovation Center for Halal Science o RICHES sa Philippine Women's College ng Davao upang suportahan ang pagpapalakas ng industriya ng halal sa bansa. Sa RICHES isasagawa ang mga cutting-edge research at iba't ibang halal innovation programs at capacity building activities upang masuportahan ang patuloy na paglago ng halal market. Ang Halal Research and Innovation Center ay naglalaman ng gas range, freezer, refrigerator, roofing cabinet, kitchen hood, stainless steel tables, LED screen display, stainless steel racks, mixer, induction cooker, rice cooker, food processor, pressure cooker, at pasta maker upang makatulong sa mga innovation activity at halal research and development or R&D. Ang pagtatag ng Research and Innovation Center for Halal Science ay patunay sa pagsisikap ng DOST at Philippine Women College na paunlarin ang inobasyon at pagtutulungan sa halal industry. Gayon din ang halal tourism sa bansa. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Mula rito sa Mindanao, ako si Giselle Eve Ortega Siladan, delivering science for the people, one DOST for you. Tabis ng tagumpay ang inaani ngayon ng dalawang scientists mula sa Philippine Nuclear Research Institute o DOST-PNRI. Ang nasa likod kasi ng kanilang tagumpay, walang iba kundi ang matamis na honey. Alamin natin ang detalye ng balitagham mula kay DOST correspondent Michael Sia. Tama ka dyan, Onin. Matamis na tagumpay nga ang inani ni na Dr. Angel Bautista VII at Norman Mendoza matapos i-anunsyo na ang kanilang research project na pinamagatang Detection of Adulteration in Philippine Honey using Carbon-13 Isotope Analysis ay nanalo bilang regional winner ng Civil Service Pag-asa Award. Ang kanilang research project ay nagdulot ng malalim na impact sa sektor ng agrikultura at kalusugan sa bansa. Sa tulong ng stable isotope analysis, isinagawa ni na Dr. Angel at Sir Norman ang pagsusuri sa mga honey upang matukoy ang tunay na pinagmulan at kalidad nito. Eventually, inain namin siya doon sa Department of Agriculture at noong September 2022, na-revise yung ating Philippine National Standards for Honey to include this stable isotope standards na at yung method na rin ay officially recognizable ng bansa natin for detecting honey authenticity. So, yun, basically in short words ito. Sa madaling sabi, ito ang nagsisilbing gold standard sa authenticity ng honey. Malaking tulong ito para masigurado ang kaligtasan ng mga consumer laban sa mga peke o adulterated honey na kumakalat sa merkado. For example, itong honey, isipin nyo bakit ba itong honey, ano bang remarkable dun sa honey? Pero imagine yung bawat Pilipino na magbabayad ka ng premium para sa isang asukal lang pala. Ayun, paano kung naghanap nga yung peke, tapos asukal lang pala, binili nyo ng mahal-mahal, asukal lang pala yung pinasubo sa inyo, di imbis na gumanda yung pakiramdam, lalo ka pa napasama kasi excess sugar, di ba? Bilang pagkilala sa kahanga-hangang pagsisikap at kontribusyong ito,
Pinarangalan ng Civil Service Commission bilang regional winner ng Pag-asa Award ang DOST-PNRI, partikular na sina Dr. Angel Bautista at Norman Mendoza. Of course, sa pride namin na civil servant, alam naman natin civil service hindi ganun ka financially rewarding, pero of course yung service sa bayan, yung mas nakaka-fulfill doon, kumbaga yung nakaka-fulfill ng spirit, kumbaga. Of course, we encourage and we promote a career dun sa research at sa science. One of the most exciting para sa amin, exciting na careers na possible. Of course, laging bago yung ginagawa mo, research ka, hindi routine in general yung work, and then laging it's the pursuit of something to create new knowledge, to invent something, or to discover something. So it's a very exciting job. Definitely, there's challenges, challenging siya. Pero yun nga, as I've said, it's very fulfilling and inspiring, lalo na kung nakikita mo yung effect ng ginagawa mo dun sa pinaka-stakeholders na supposedly na nare-reach ng research mo o ng science. Onin, ang CSE Pag-asa Award ay ibinibigay sa isang grupo o individual na may katangi-tanging kontribusyon na pinakinabangan ng isang ahensya, komunidad o rehiyon. At bilang regional winner ng CSE Pag-asa Award, sina Dr. Angel Bautista VII at Norman Mendoza ay semi-finalist sa national level ng 2023 CSE Pag-asa Award. Yan ay bilang bahagi ng annual search for outstanding government workers. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Mula rito sa DOST-PNRI, ako si Michael Angelo Sia, delivering science for the people, one DOST for you. Maitatala na ang tagumpay ng Pilipinas mula sa isang prestihiyosong international competition na ginanap sa Kazu, Poland. Itinuturing itong record-breaking dahil mula pa noong taong 2010, ngayon lang nakakuha ng medalya ang pambato ng Pilipinas sa isang napakahirap na kompetisyon. Makibalitagam tayo sa tagumpay ng mga kabataang Pinoy mula sa Philippine Science High School sa report ni DOST-TV correspondent Christian Mark Cardenas. Tunay ngang record-breaking ito, Jel, dahil matapos ang 13 taon mula nang sumali ang Pilipinas sa International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, ay nakapag-uwi ngayong taon ng silver medal ang bansa. Sa ginanap na 16th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, nakamit ni Muhammad Nur gumaos sa Arenas Casib, scholar mula sa Philippine Science High School, Central Mindanao Campus, ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa nasabing kompetisyon. Si Muhammad ay nakapag-uwi lang naman ng silver medal, habang si Yana Lorraine Tenorio ng Philippine Science High School Main Campus ay tumanggap naman ng honorable mention na ikatlong pagkapanalo na ng bansa sa nasabing kategorya. Ang International Olympiad on Astronomy and Astrophysics ay taunang international competition na nilalahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang bansa upang ipamalas ang kanilang kaalaman at kasanayan sa astrophysics and astronomy. Jel, ito nga ang kauna-unahang medalya na natanggap ng Pilipinas mula nang sumali ito sa prestigyosong kompetisyon noong taong 2010. At umaasa ang science community sa ating bansa, lalo na ang nasa larangan ng astrophysics at astronomy, na hindi ito ang huling beses na makapag-uuwi ng medalya ang Pilipinas sa nasabing kompetisyon. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Christian Cardenas, delivering science for the people, one DOST for you. Sa ating trivia question of the day, anong programa ng DOST ang nagbibigay ng oportunidad sa mga overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga pamilya na magtayo ng negosyo na nakabase sa technology? Sa ilalim nito, tinutulungan ang mga OFWs at kanilang pamilya na magkaroon ng innovation funding kung saan nagkakaroon ng series of entrepreneurship at technical training, product development, and market testing at equipment acquisition ang mga benepisyaryo. Kung alam niyo ang sagot, i-comment na ang inyong kasagutan sa ating DOST-TV Facebook page at YouTube channel. Abangan sa aming pagbabalik, ating pakinggan ang opinyon sa mga maiinit na usapin ng bansa, straight from the S&T Authority ng bansa.
Kaya huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang DOST Report. Technology is becoming inevitable in educational spaces. Prior exposure of the students to clinical simulation can actually reduce the incidence in the hospital by 30%. Hopefully, in the future, we can also produce what we call a twin university or the metaverse, where students can go to a virtual laboratory and can also do assessments even in virtual spaces. Technology is not intended to replace the teacher, but a good technology can replace a bad nurse. Maraming Pilipino na naman ang umaaray sa biglang pagtaas ng presyo ng bigas. Idagdag mo pa ang paglobo din sa presyo ng iba pang mga pangunahing bilihin tulad ng isda. Limitado lamang ang ani ng palay sa bansa dahil sa kaliwat-kanang pananalasa ng bagyo sa mga pananim. Kung kaya't napipilitan tayong mag-angkat ng mga bigas sa mga rice exporting countries tulad ng Vietnam. Dahil sa limitadong supply ng bigas sa mundo at biglang pagtaas ng presyo ng mga exporting countries, ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, posible pang tumaas ang presyo nito sa mga susunod na buwan ng hanggang 4 na piso. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas, ay isa sa mga banta sa food security sa bansa. Bagamat ang pag-i-import ay bahagyang nakababawas sa kakulangan ng supply, meron pa tayong ibang pwedeng gawin upang matugunan ang ating pangangailangan sa bansa. Makabubuti na simulan nating linangin at pagbutihin ang pamamaraan natin ng pagtatanim at pangingisda. Maaari tayong gumamit ng iba't ibang teknolohiya upang higit na mapabuti ang rice farming sa Pilipinas. Nariyan ang paggamit ng Agrotis, isang robot tractor. Dahil ito ay gumagamit ng GPS antenna, compass sensors at navigation system, hindi na kinakailangan pa ng manual work ng magsasaka sa pagtatanim. Kailangan na lamang ito i-supervise at kontrolin. Sa pamamagitan nito, hindi lang mas bibilis ang pagsasaka, kundi mas magiging madali rin. Dahil hindi na labor-intensive at makabago ang paraan ng pagsasaka, makahihikayat pa tayo ng mga kabataan na pasukin ang propesyon ng pagtatanim. Sa kabilang banda, upang masolusyonan naman ang biglang pagtaas ng presyo ng mga isda, mairekomenda din namin ang paggamit ng aquaculture facilities. Dahil nasa controlled facilities o environment ang mga isda, maiiwasan ang pagkakaroon ng fish kill at maproprotektahan ito sa banta ng mga bagyo. Sa ganitong paraan, mapapanatili natin ang patuloy na produksyon ng mga isda at ilang yamang dagat na nais nating ilagay sa pasilidad. Ang kagandahan pa rito, maaari itong gawin kahit ng mga nakatira sa urban areas o syudad. Kung ang tradisyonal na proseso at mamamaraan ng pagsasaka at pangingisda ay lalahukan natin ng siyensya at teknolohiya, tiyak na masusolusyonan natin ang problema sa pagkain at makamit ang minimithing food security. Sa siyensya at teknolohiya, industriya ng pagsasaka ay aarangkada. Sa siyensya at teknolohiya, may pagkain sa bawat lamesa. Sa siyensya at teknolohiya, buhay mo ay gaganda. Yan lamang po at maraming salamat. Meron ka bang negosyo pero mahina ang kita? Baka naman kasi mabagal ang produksyon mo. O di kaya naman marami kang rejects. Huwag kang mag-alala, sagot ka namin sa DOST. Dahil agham mo ba na may programa ang DOST para sa mga tulad mong negosyante? Sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP, tinutulungan ng Department of Science and Technology ang mga magnenegosyo na mapabuti pa ang kanilang produksyon. Sa ilalim ng DOST SETUP, may alok na pondo para sa mga magnenegosyo na maaari nilang magamit
upang i-upgrade ang mga makina at teknolohiya na kailangan sa kanilang pagnenegosyo. Hindi lang yan dahil bukod sa tulong pinansyal ay nagbibigay din ng teknikal na pagsasanay at konsultasyon mula sa mga eksperto ang DOST. Ito'y upang mapalawak pa ang kaalaman ng mga MSMEs sa mga makabagong teknolohiya. Sa kabuuan, mayroon ng 9,505 set-top beneficiaries sa buong bansa. At mula sa bilang na ito, ay nakagawa na ito ng 310,461 na trabaho. Amazing, di ba? Pinatutunayan lamang nito na sa tamang paggamit ng teknolohiya at kaalaman, ang maliit na negosyo ay pwedeng mapalago at mapagyaman. Tulad nga ng laging sinasabi ni Secretary Renato Solidum Jr., sa siyensya at teknolohiya, negosyo mo ay tiyak kikita. At yan po ang may inarating balita mula sa mundo ng agam at teknolohiya sa nakalipas na linggo. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes, alas 8 ng umaga, dito sa People's Television Network. At pakaabangan din ang iba pang programa ng DOSTV, tulad ng Expert Talk at Bantay Bulkan sa DOSTV Facebook page at YouTube channel. Muli ako po si Jel Miranda, naghahatid sa inyo ng mga kaalaman sa agham at teknolohiya. Natutugon sa pangangailangan ng bansa. Ako si Oning Miranda at ito ang DOST Report.